Alright mga kapatid, kaugnay pa rin doon sa pagsasalita ni PBBM doon nga sa nangyaring keynote presentation dito sa Singapore mga tol. Eto matapang, no, matapang na binigyang diin ng ating pangulo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil kung meron nga naman talagang bansa na may karapatan diyan, walang iba based sa legality mga tol, walang iba kundi Pilipinas lang talaga. Anyway, panoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. Ito yung title, Marcos binigyang diin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Panoorin na natin to mga tol. Matapang ang mga binitawang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Defense Summit sa Singapore. Binigyang diin niya ang karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ano nakalagay, Filipinos do not yield. At live mula sa Singapore, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang pinakamahalagang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang speech? Alam mo, Andre, gaya nga ng inaasahan ay sumentro ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kinakaharap na problema ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang pambungad na talumpati niya dito sa taunang pagtitipon ng mga eksperto at lider sa larangan ng seguridad. Hindi to naisip ng nakaraang administrasyon no? Ang nasa isip kasi nila, hindi natin kakayanin makipaggera sa China. Which is true naman mga tol. Kung Pilipinas lang pero bakit tayo papasok sa gera? Hindi naman tayo talaga mananalo doon. 'Di ba? Maraming paraan Halimbawa, kumuha ng simpatya, kumuha ng suporta sa buong mundo, sa international community. 'Di ba? Isa yan sa tamang paraan. Hindi yung tipong susugod ka talaga. Palibasa kasi warprek yung nakaraang presidente mga tol Kaya tingnan mo, trouble pa lang ang narinig kay Xi Jinping, yumuko na agad Nag-yield na agad Ito naman sabi ni Marcos, Filipinos do not yield. Ang tanong, Pilipino ba yon mga tol? Oo daw Pilipino daw siya Gustong hatiin ng Pilipinas. Kanyang keynote speech sa taunang Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS dito sa Singapore, unang binanggit ni PBBM na panahon pa ng mga kasilat Amerikano ay naitalaga na kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas. See? Panahon pa ng Kastila at mga Amerikano mga tol. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na Treaty of Paris, 'di ba? May linya na rin 'yun kung saan tayo hanggang saan tayo. Pinagtibay pa ito ng mga kasunduan at batas katulad ng Treaty of Paris, Treaty of Washington at ng United Nations Convention on the Law of the Sea of UNCLOS. 'Di ba? Kaya kung legalidad lang ang pag-uusapan mga tol, nasa Pilipinas talaga. Nandirito talaga sa side natin yung legal. Yung China is squatter talaga yan dyan. Illegal talaga sila dyan mga tol. Kaso nga, ginagamit nila yung puwersa nila, ginagamit nila yung malaking puwersa nila mga tol. Yun nga yung dahilan, kaya sila nagpalaki, di ba? Para talaga makapang-intimidate at para ipakita sa buong mundo, we are the almighty. In check. In check. Di ba? Lahat tinatakot nila mga tol Yung mga maliliit na bansa na nakapalibot sa kanila, doon talagang pumapalag yung iba. 'Di ba kahapon nga binigyan natin ng reaction video mga tol, yung yung winater cannon sila ng Japan. Wala naman pala sila Nabanggit din ni PBBM ang arbitral award noong 2016 kung saan kinatigan ng The Hague ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, nakabase ang territorial claim ng Pilipinas sa international law at hindi sa imahinasyon lamang. Pinahiya si Xi Jinping. Pinahiya yung buong China. Yung claim ng Pilipinas nakabase sa international law, hindi sa imagination lang. Katulad ng imaginary line nilang 9-dash line o kaya 10-dash line. Sinabon na si Xi Jinping. Sinampo pa. Malamang mag-iinit na naman dugo nito ng mga Chekwa, Gagalit na naman sila kay PBBM nito, sasabihin mapanghamon, mga provokasyon at kung ano-ano naman sasabihin nila mga tol. Malinaw naman kahit saan nilang daling korte. Talaga naman sila lumalabag sa batas wala naman talaga silang karapatan dyan 'Di ba? Kinatigan na nga ng korte ang Pilipinas lumalaban pa rin sila Pero ang talumpati ni PBBM hindi lang tungkol sa Pilipinas at West Philippine Sea.
may mga realidad daw ngayon na kinakaharap na nakakaapekto sa lahat. Una na rito ang rivalry o pagiging magkalaban ng China at ng US kung saan nakakaapekto na ito sa pagdidesisyon ng mga bansa at sa pangkalahatang seguridad. Binigyan din ni PBBM na hindi lang regional ang issue sa West Philippine Sea dahil daanan ito para sa kalakalan at ang sigalot dito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa question and answer naman matapos ang kanyang talumpati, naitanong ng isang foreign correspondent kay PBBM kung ano ang magiging trigger o magiging dahilan para tawagin ng Pilipinas ang Amerika at gamitin ang Mutual Defense Treaty. Ang sagot ni PBBM, kapag may namatay na Pilipino nang dahil sa mga galaw ng China sa West Philippine Sea, mapasibilyan man ito o militar, ituturing daw ito ng Pilipinas bilang act of war na mangangailangan na ng tulong ng mga kaalyado nito. Nako, ayan na. Alam niyo, iniiwasan din ng China yan. Ayaw din nila ng mga tol ng gera. Yung ginagawa nilang aksyon, ano pa sila niyan? Nagtitimpi pa sila mga tol. Ibig sabihin na nagtitimpi, yung talagang kontrolado pa nila yan. Kasi ayaw rin nilang pumasok sa gera mga tol. Kasi bagsak din talaga ekonomiya nila. Hindi din ganun kaunlad ngayon ang bansa nila. Maraming bumabagsak na negosyo dyan. Diba? Ang dami nga dyan mga pinatayo nilang building na wala namang tumatao. Ang laki ng gastusan yan mga tol. Talagang interesado sila dito sa West Philippine Sea dahil sa langis. Yan, dahil sa mga lamang dagat o sa resources na makukuha nila rito sa West Philippine Sea. Ang ginagawa nila, ginagamit nila yung muscle nila para ipantakot no, sa mga maliliit na bansa. Maraming beses na nila yung ginawa sa ibang mga bansa. Dahil hindi rin naman sila nagtatagumpay. Pinapalagan sila. Nagdeklara ba sila ng gera sa Vietnam, sa Malaysia, sa iba pang mga bansang nandirito? Wala naman eh. Diba? Wala naman silang nagagawa dyan eh. Ngayon, eto sa Pilipinas ang recent, diba, na ginagawa nila. Ngayon, kakabomba nila ng water cannon kapag may nasawing Pilipino dyan dahil sa kanilang habas na pambobomba, walang habas na pambobomba ng water cannon dyan. Eto na. Gera ang sinisimulan ng China. Yun ang sabi ni PBBM mga tol. Pero sana hindi to matulad no sa isang presidenteng kilala natin na sa umpisa sabi niyang sasakay siya sa jet ski, pupunta siya doon sa isla at itatayo niya ang watawat ng Pilipinas. Kaso wala Naipagkasundo pa sa China Pakinggan natin ang ilang naging pahayag ni Marcos sa IISS o IISS. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Pinahiya ng todo, no? Pinahiya ng todo yung mga singkit. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. Pinahiya na naman. Life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Yan ang leader mga tol, no? Diba? Ipagsisigawan sa mundo, pinapangatawanan talaga kung ano man yung atin, diba? Yun nga yung nasa kanta natin, bata pa tayo, inaawit na natin yun diba? Lupang hinirang. Balikan mo na lang ulit. Baka ibang pambansang awit na yung kinakanta mo. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Tindi, no? Andre, bukod kay PBBM, bukas naman ay nakatakdang magsalita rin sa naturang pagtitipon sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ngayong gabi naman ay pabalik na dyan sa Pilipinas si PBBM. Andre. Live mula Alright mga kapatid. Ayan na nga. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa talumpati ng ating Pangulong Marcos, mga tol? Pwede ka magkomento, pwede ka magbigay ng iyong opinion at saloobin. Alright, so maraming salamat sa inyong lahat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.